Sa isang lumeng apartment, sa Maynila nakatira. Sila na isang call center agent na laging panggabi. Ang shift, sanay na siya saya katahimikang bumabalot tuwing umaga, pero ay isang linggo na si Jang nakakaramdam enehe kakaiba. Nagsimula ito isang hating gabi nang habang nakahiga, siya biglang may kumalibok sa pinto. To, 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 to. Tinignan niya ang oras. 1:02 banding 00. Sakto. Akala niya una, kapitbahay lang, kaya hindi niya pinansin. Pero kinabukasan, nangyari ulit. OTT saya susunod na gabi. 3 katok, palaging 12 walang sobra, walang kulang. Kinabahan na si Lena kaya. Nagpasi siyang magabang, nakatajo si Jasa. Laikad enehe pinto hawak, ang cellphone na may flashlight. Huminga siya ng malalim. Tok, tok, tok. Sinongge daw, sigaw niya. Walang sago, pero ramdam niya ang mabigat na presensya sa kabila. Nang sinilip niya sa peephole, madilim, hindi tahu ang anino, parang masyadong mataas. Sinubukan niyang buksan ang ilo enehe hallway gamit ang Swiss. Sa paglik niya pumalo ang ilo, pero wala siyang nakita. Kinabukasan, kinausap niya ang landlady. Tita, may kumakatok po tuwing 2:00. Ang sino po ba John? Maintenance? Security? Biglang namutla ang landlady. Anak, wala nang nakatira saya floor ano maliban sayo, at matagal nang sira ang ilo sa hallway. Hindi gumagana yan kahit ice wish mo. Nanlamig ang batok ni Lena. Pakoy niya, sinubukan niyang buksan ang hallway light switch ulit. Tete biglang pumaylo na. Para bang may sumagot mula saya dilim. Nang sumapit ang 2:00, muling may kumatok, pero galon, hindi, 3, hindi, ring mabagal. Sunot, malakas. Parang gigil. Busyang mo. Ulong engge boses mula isa kabalang side. Hindi sigaw kundi isang bulong na parang nasa mismong tainga niya. Napalunok si Lena. OTT umatras en dahan-dahan. Pero bago pa siya makatakbo, papalayo, kumalabog ang buong pinto. Hindi nakatok. Parang may gustong kumawala mula sa kabilang panig. Tapos biglang tumahimik. Ilang segundo ang lumipas. Isonandal niya ang tainga sa pinto at dun niya narinig ang bagay na hindi niya makakalimutan. Nandito na ako sa loob.